Komedyanteng aktor na si Dinky Do, may huling mensahe para sa kanyang mga anak bago pumanaw. Ang buong detalye alamin dito. Ilang linggo bago pumanaw ang komedyanteng aktor na si Dinky Do nitong Martes, July 2, 2024, ay nagpost ito sa kanyang social media account ng isang nakakalungkot na mensahe na tila may hinanakit ito sa kanyang mga anak. Ayon dito, na parang wala daw siyang pamilya at walang tumutulong sa kanya. Bagamat tila may hinanakit ito, ay humingi pa rin ito sa Diyos na pagpalain ang lahat ng kanyang mga anak. Parang wala po akong pamilya, walang tumutulong na mga anak ko po. Konti na lang panahon ko po. Pagpalain po kayong lahat mga anak ko. Dahil dito, maraming netizens ang nalungkot at nakisimpatya sa nasabing post ng aktor. Kinumpirma ng kanyang anak sa mismong Facebook account ng kanyang ama ang masamang balita. Pumanaw ang aktor nitong Martes, July 2, 2024 dakong alas 7:20 ng umaga. Family, friends, brethren. This is his daughter speaking po. I'm here to inform po na wala na po si Daddy. 7:20 a.m. of July 2, 2024. He was pronounced dead. Please all your prayers to my father and family for him to rest peacefully would be very appreciated. Like Daddy would say, salamat po sa Diyos sa lahat po ng nangyayari. Ayon sa kanyang post, walang binanggit kung anong sanhi ng pagpanaw ng kanyang ama, ngunit hindi lingid sa publiko na dati na ito may karamdaman at sumasailalim sa dialysis. Taong 2008 nang mapabalitang nagkaroon ito ng diabetes at mga komplikasyon dulot ng high blood. Nag-alay din ng pagpupugay ang kanyang anak na si Jeremiah Clarion sa social media sa pamamagitan ng pagpost nito ng larawan kasama ang ama. Kalakip nito ang madamdaming mensahe. See you in 1,000 years po Daddy Dinky Do. Mananatili pong nakaukit sa aking puso at isipan ang lahat ng itinanim mo pong kabutihan at aral sa akin. Maraming salamat po sa lahat Daddy. Mahal na mahal po kita. Nagsimulang makilala ang aktor-komedyan ng masama ito sa pelikulang Inday-Inday sa Balitaw ni Maricel Soriano at Matit de Leon taong 1986. Simula noon ay madalas na siyang gumanap bilang sidekick o kaibigan ng mga bida sa pelikula. Naging bahagi rin siya ng kapuso teleseryeng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis at nitong huli ay nakapanayam pa ni Julius Babaw sa kanyang YouTube channel. Taong 2022 naman, nang subukan nitong pumasok sa politika, ngunit nabigo itong manalo sa pagkakonsehal ng Quezon City.